Hello and welcome ulit mga kaibigan sa ating programang You Shall Know the Truth. At ito po naman mga kaibigan ulit si Erwin Silva, ang inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan, atin naman pong tuklasin kung ano-ano ba ang mga kadahilanan kung bakit aalisin ng Panginoon ang iyong pangalan sa Book of Life. At ito po mga kaibigan ay karugtong ng ating video na tinalakay na once saved, always saved. At dito po mga kaibigan kung ano pa ba ang mga kadahilanan kung bakit ah, kukunin ng Panginoon ang iyong pangalan in the Book of Life. Hindi po kaibigan na rason na kumo nandiyan na po yung pangalan mo sa libro ng buhay, hindi na po mawawala. Ito po mga kaibigan ating tuklasin kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia mga kaibigan. At ito po ulit in Exodus chapter 32 verse 33. And the Lord said unto Moses, Whoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Yung mga nagkasala lang po mga kaibigan, yun po ang kukunin ng Panginoon na pangalan sa kanyang libro. At ito po mga kaibigan, ito po ang advice. Ito po mga kaibigan nakasulat sa mga 7 churches. At ito po ang ano ng Panginoon, ang kanyang warning sa mga taong nandyan sa loob ng kanyang iglesia. No? So, meron parang advice yung Panginoon. Ito pong 7 churches in Revelation, hindi lang po to basta history of the church lang. From 33 AD up to this present. Ito rin po mga kaibigan ay may mga malaki rin tong mga warning sa ating buhay bilang believers of Jesus Christ. At ito po mga kaibigan, in Revelation 3 verse 4, Nevertheless, I somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So ano pa po yung first love na tinalikuran ng mga taong ito nasa loob ng church? Ito po ay message in the church of Ephesus mga kaibigan. So po mga kaibigan, sino-sino po ang mga taong pinagsabihan ng Panginoon dyan? In Ephesians, no? Kaya nga po yung Revelation 2 verse 4 is a message to the Church of Ephesus. At sa lugar po ng Efeso, meron pong sinulat si San Pablo tungkol sa mga miyembro ng church nila dyan. Ito po Ephesians chapter 4 verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists, yun, and some pastors and some teachers. So yung pinagsasabihan pala ng Panginoon dito ay yung mga tao pala na mayroong posisyon inside the church na kanilang nakalimutan yung kanilang mga work, mga ano ba yun, yung mga dapat nilang gampanan inside the church, yung mga evangelists, yung mga pastors and teachers. Sabi na Panginoon, nakalimutan nyo yung inyong first love. No? Yung position nyo po inside the church. Yun po ang tinalikuran nila. Ang sabi ng Panginoon in verse 5, Remember therefore, from whence thou art fallen, and repent. Yun. Bakit ka po pinapa-repent ng Panginoon? Kasi mayroong kasalanan. At ano pang gagawin ng Panginoon pag hindi ka nag-repent? And do the first work. Yun, yung mga binigay sa iyo ng Panginoon na posisyon, dapat mong gampanan yun. Or else will I come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of this place except thou repent. Kukunin pala ng Panginoon yung mga hiyas na ibinigay sa atin pag tayo po ay tumalikod sa kanyang sa kanyang binigay sa atin na gagawin inside the church. At ano ko na lang mga kaibigan, magugulat ka na lang na hindi mo na maiintindihan kung anong nakasulat sa Biblia. Kasi kinuha na sa iyo yung candlesticks. Ibig po sabihin ng candlesticks, yung ilaw po. Yung ilaw po is the Word of God. Kaya po itong mga once saved, always saved, wala pong kwenta yung kanilang mga sinasabi. Bakit? Against the Bible eh. Bakit against the Bible? Kasi kinuha sa kanila yung candlesticks.
At kung hindi ka pa rin mag-repent, mga kaibigan, sa mga ginagawa mo niyang kasinungalingan na pagsasabi, no? Alam naman natin kung ano yung mga doktrina ng once saved, always saved, ay against talaga sa Bible, no? Kasi gusto nila ang Panginoon pa yung mag-a-adjust para sa kanila. Dapat ikaw ang mag-adjust sa Panginoon. Kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa yung mga detalye about the way of your living as a Christian, dapat mong sundin. Hindi po yung Panginoon ang ang sumunod para sa iyong gusto. Hindi po ganun. Kaya nga may mga guidelines yung binigay ng Panginoon eh. May mga laws siyang ibinigay para sundin mo pag ikaw ay na-save na ng Panginoon. Na-save ka na nga tapos hindi mo pa susundin. Ito po, pag hindi mo po tinalikuran yung mga kasinungalingan yung mga pinagsasabi, especially in social media, wala na pong light dyan sa inyo. Kinuha na po ng Panginoon. At kukunin ng Panginoon at hindi niya po yan ibibalik pa sa inyo. Ito po mga kaibigan, and verse 10, fear none of those things which thou shall suffer. Ito naman po is the church of Smyrna. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Meron pa diyang once saved, always saved. Bakit sabi niya, mag-faithful ka unto the end, and you have the crown of life? Faithful ba yan yung mga pinagsasabi nyo nga ginigiba nyo yung diet na ibinigay ng Panginoon? Sabihin nyo, hindi na yan applicable as a Christian. Ano ba kayo? Yung Sabbath na ginawa ng Panginoon para i-worship siya on that day. Sabihin nyo, hindi na, linggo na. Kasinungalingan yung mga pinagsasabi ng once saved, always saved nito. So yan po, hindi po kayo magkakaroon ng crown of life. This is a message to the 7 churches. At ito rin po in verse 15. So thou hast also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which things I hate. Ito po. Ano po yung mga teachings ni Nicolaitans na inadapt po in Church of Pergamos? Sabi ng Panginoon, huwag niyong i-adapt yan in Church of Ephesus. Bakit in the Church of Pergamos inadapt na nila? Ito po ay yung mga teaching of Nicolaitans based on the scholar na nag-study ng Revelation, the 7 churches in Revelation. Ito po, in Acts chapter 15 verse 20, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornications and from things struggled and from blood. Yun, may dugo. Huwag mong kakainin yung dugo. Bakit kinakain nyo yung dugo? Yung pollutions of idol, hindi nyo ba alam kung ano ibig sabihin nun? Pag kayo pala ay kumakain ng karumal-dumal, that is pollution of the idols, basahin nyo yung, studihan nyo ng mabuti yung Leviticus 11 para malaman nyo kung bakit ibinigay ng Panginoon yun. Yung mga clean and unclean animals that we should eat or not to eat. Ito po yung fornications. Ito po kasi yung mga once saved, always saved na merong sa mga alam naman natin kung ano ibig sabihin ng fornications. It's a political power. Church nagmimingle into a politics. Yung leader mismo ng church kung nag-aano sa mga politika. Alam naman natin kung sino mga leaders ng church na tinatawag nilang born again na nandyan sa politika. Yan po ang tinatawag na fornications. Kaya po wala po yung once saved, always saved na yan. Tinuturo po ng Panginoon na hindi kayo dapat magiging bilong sa mga politika kasi dyan nakaupo si Satan. Tingnan nyo lang po yung Revelation, the wine of Babylon of Revelation 17, yung Kings of the Earth nating video dyan. Tignan nyo kung sino ang nasa likod ng mga politician na yan. Kaya po, yan po ang doctrines of Nicolaitans. Huwag po kayo maging partaker dyan. Church of Ephesus, Church of Pergamos, at the same time, that is the message for us also as a believers of Jesus Christ. Yun po, the doctrines of Nicolaitans. At ito po mga kaibigan, chapter 2, verse 16, repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the swords of my mouth. Bakit swords of my mouth? Kasi yung swords kasi mga kaibigan, that is represent the Bible. Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the Word of God.
Ginagamit po nila yung Word of God sa mga kasinungalingan nilang mga turo para lang makahikayat ng maraming membro na kanilang ano ba 'to, kanila pong pinopromisahan na they will be saved. Once they saved, they are always saved. Kasinungalingan po 'yun. At 'yan po ang ibabalik ng Panginoon sa inyo. Yung Word of God na ginagamit niyo para sa inyong mga kasinungalingan. Sabi daw, repent. Meron bang kasalanan na meron bang once saved always saved na nagre-repent ka? Save ka na nga, magre-repent ka pa? Doktrina ba 'yan ng once saved always saved? Hindi doktrina ng once saved always saved na mag-repent. Kasi they are always saved. Pero sa Biblia, sabi niyan, sa mga membro ng church na tinayo ni Kristo, ikaw dapat ay mag-repent kasi meron kang kasalanan at yan ay isang rason na kukunin ng Panginoon ang iyong pangalan sa Book of Life. Ito po mga kaibigan, Revelation 2 verse 21, and I gave her space to repent of her fornication, but she did not repent. Ito po yung message in the church of Thyatira. Ito pong fornication, ito mga kaibigan, hindi ito literally fornication. Kaya nga nang sinabi ko, church, nangingialam sa state. Marami po diyang once saved, always saved na nangingialam sa karera ng politika at ginagamit ang Biblia para lang maghikayat ng mga membro. Yan po, you will repent. Pag hindi kayo nag-repent, no? Ano ang gagawin ng Panginoon? He will blot your name out of the book of life. Ito po kasi, na-prophesize na hindi sila nagre-repent. Besides, ito po ay story ng Church of the Roman Catholic Church. But ito rin po, may message din po ito sa atin kasi po, pinapasok po yung mga doktrina ng Nicolaitans. At yung doktrina ng mga Nicolaitans, alam niyo ba kung anong mga doktrina ng once saved always saved? Christmas daw. Kasi dito na kasi mas nagdala na kasi sa istorya ng Church of Smyrna, lumala na kasi yung mga doktrina nila eh. Inadapt na lahat ng mga doktrina ng pagano. Yung once saved always saved, yung mga pagan doctrine din po, inadapt din po nila. Tinuturo pa mismo yun sa the church at sinicelebrate pa mismo lahat ng mga membro nila. Isa na po doon ang Christmas. At sabi nila yung Christmas daw, kung ibinigay yun sa false light na pagan god, bakit hindi natin i-celebrate at ibigay natin sa true light, which is Jesus Christ? Hindi po pwedeng iminggol nyo po yung doctrine ng pagano in Christians para lang po sabihin nyo, ito para to kay Kristo. Hindi. Yan sabi ng Panginoon, repent. I gave her space to repent, but she did not repent. At ito rin po ang sabi ng Panginoon, no? Pag hindi ka nag-repent, but the Spirit of the Lord shall depart from Saul, and evil spirits from the Lord troubled him. Pag hindi ka po nag-repent, we withdraw po yung Spirit of the Lord sa inyo. Sabi nila, sa Old Testament lang yan, hindi na applicable. Labas-pasok yung Holy Spirit sa atin. Tingnan nyo ang sabi ni King David. Kasi na-witness niya yung Holy Spirit ng Panginoon ay lumabas na kay King Saul. Ito po sabi ni King David in Psalms 51 verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Yung mga once saved, always saved na yan. Alam ko, wala na ang Espiritu sa kanila. Kasi puro kasinungalingan at mga maling-mali yung kanilang tinuturo. Hindi po turo ng Holy Spirit yan, mga kaibigan. At alam nyo ba, meron dyan istorya dyan sa Biblia, mga kaibigan, nung giniba yung temple doon sa Jerusalem, nag-withdraw po yung presence of God. Ito po yung sinasabi ni King David. Ito po, Ezekiel 9 verse 3. And the glory of God of Israel was gone up from the cherubs, whereupon he was to the threshold of the house. Yung house po dyan was the temple. This is the house of God. At yung presence, ang glory ng Panginoon ay lumabas na po sa templong yan. At alam naman po natin mga kaibigan, yung type ng templo in the Old Testament was the temple in the New Testament, which we are the temple of God. Ito po, basahin natin in
1 Corinthians 3:16-17, know ye not that ye are the temple of God? Yung temple doon sa Ezekiel, it represent the temple. Tayo po. And the Spirit of God that dwelled in you. So, nadidwell yung Holy Spirit sa atin. And if any man defile the temple of God, yun, yung mga kasinungalingan ng mga doktrina nyo, yun pong lumalabas sa mga bunganga natin na galing sa ating puso na nagdi-defile ang ating temple. Him shall God destroy, for the temple of God is holy, which the temple ye are. Yun po, yung Ezekiel po, verse 9, nagmi-mirror po sa temple natin, sa atin ngayon. Na pag once tayo po ay nag-defile ng temple of God, God will withdraw and His Holy Spirit, and then He will destroy this temple. Just like sa Old Testament na nangyari, na dinestroy ni King Nebuchadnezzar yung temple. Yun po. Meron po talagang withdrawal of the Holy Spirit and the presence of God sa atin. At mawawala po talaga yung ating salvation pag tayo po ay nagkasala. Turo po yan ng Biblia, hindi po turo ng once saved, always saved yan. Yung once saved, always saved, para sa kanila, pag nagkasala sila, holy pa rin sila. Bakit righteous pa rin sila? Yung nabasa natin sa nakaraang video natin, doon sa Isaiah, na yung ating righteousness was a filthy rags lang po sa Panginoon. Sa paningin ng Panginoon, tayo po ay trapong marurumi. Kaya wag po tayo magmayabang. Kahit na magkasala tayo, righteous pa rin tayo. Ano bang once saved, always saved? Kasi nungalingan yung mga lumalabas sa kanilang mga bunganga. Ang galing mismo sa kanilang mga puso. At yun ang nagpapadefile sa tao. Lakas-lakas mo sabi sa amin ng kami hindi maliligtas. Kayo nga tong mga sinungaling. Pinapaasa nyo mga membro nyo na sila ay saved na, yun pala ay mapapa-impyerno. Alam mo kasi mga kaibigan, bakit ako nagkaganito? Meron kasi akong pamilya. Sabihin natin baka sila din po ay nagtuturo ng once saved, always saved. Nawa naman po kayo sa mga membro nyo. Huwag niyong paasahin yung membro nyo na saved na sila. Sabi ng Panginoon, be faithful unto the end. Hindi yung magkasala, saved pa rin. Righteous pa rin. Kayo lang nagsasabi na righteous pa rin kayo, pero sa Panginoon, hindi. You all are filthy rags in the sight of God. Ito po, and I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Kayo po yung mga once saved, always saved ang sinasabihan ng Panginoon dito. Hindi kayo nagre-repent sa inyong mga kasinungalingang pinagsasabi na dinadamay nyo pa yung mga membro nyo ng mga inosente papuntang impyerno. Ito po, in Revelation 3, verse 3, remember therefore, thou hast received and heard, and hold fast and repent. Yun may repentance pa rin. Dapat ka pa rin mag-repent. Hindi yung nakasala ka, righteous ka pa rin. Nangiya ka. If therefore thou shall not watch, yun, kasi po, yung mga once saved, always saved, meron din kasi pong mga doktrina na secret rapture. Wala naman po yan sa Biblia. If thou will not be watched, I will come thee on that as a thief. Hintay sila ng hintay ng secret rapture. Hindi pala nila alam, nare-receive na pala nila yung mark of the beast. That's why, sabi ng Panginoon, pupunta ako dyan sa iyo bilang isang magnanakaw. Kasi ang magnanakaw hindi po nagwa-warning sa inyo kung kailan sila magnanakaw dyan sa bahay nyo, di ba? So, ang Panginoon may warning, kaso hindi lang nila po nakikita yung warning. Because they say that they are already saved. At yun po ang hinihintay nila, yung secret rapture. At doon pa po lalabas yung Antichrist. Kaya hindi naman po totoo yan. Yung Antichrist nandito na. 174 AD pa. Nandyan na yung Antichrist. Umuupo na. Meron na po tayong video niyan mga kaibigan. Tingnan nyo lang po dyan ang video natin. Parang hanggang part 3 yata yung Antichrist na yan. Kung sino talaga yung Antichrist na sinasabi dyan sa Biblia. Yun po, hindi po nakikita ng once saved, always saved. Kasi para sa kanila, saved na sila. And thou shalt not know that the hour I will come upon thee. Once saved, always saved, naghihintay ng secret rapture. Wala naman secret rapture. At wala naman doctrine ng once saved, always saved. At yun, magulatan lang sila. Si Kristo ay dadating na. At sila po ay pupuksain
sa kanilang mga kasinungalingang pinagsasabi dito sa social media, mga kaibigan. Revelation 3:13-80, verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ito po yung Antichrist sa Revelation 13. Sila po ay mag-worship sa Antichrist kasi po yung mga names nila wala na po dyan sa book of life. They claim that they are already saved, but their name was not in the book of life. Kaya po hindi na namalayan, they are receiving now the mark of the beast. Pinapractice na nila ngayon, at in the future, talaga kanila pong i-accept niyan, mga kaibigan. Because they do not know that they are already practicing the mark of the beast. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers, sabi nila wala na po yung Ten Commandments, bakit may murderers pa po dyan, yung mga unbelieving, sabi nila they are the believer pero hindi din pala sila believer because they are teaching the false doctrine. Yung abominable, yung ibig po sabihin dyan, yung diet. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin, this is abomination unto you, pero sabi nila okay na, makain na. Abominable po yan, mga kaibigan. And the whoremonger, and the sorcerers, and the idolaters. Yun po, may day of worship na, pinapalitan pa. That is idolaters. And all liars, yun, mga liar, mga kasinungalingan yung pinagsasabing mga secret worship, secret rapturer, at saka yung once saved, always saved, shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Mawawala talaga kayo sa mundo, mga kaibigan. Hindi kayo magkakaroon ng eternal life. Eternal death meron. That is the second death. Hindi na po kayo mag-i-exist. Kasi doon sa new heaven and new earth, wala na pong mga sinungaling doon. And the dead were cast into the lake of fire in the second death, and whosoever was not found written in the book of life, cast into the lake of fire, which was the second death. Kayo po yun, mga once saved, always saved. Kaya mag-repent kayo, sabi ng Panginoon. Ito po, mga kaibigan, ulit, no? Huwag mo sanang masamain ito kasi po yan po ang nakasulat sa Biblia at yan ang dapat natin tanggapin at sundin at huwag yung ating gusto. Huwag po nating ilagay na ang Panginoon pa mismo ang susunod sa atin. Tayo dapat ang sumunod sa Panginoon kasi niligtas niya po tayo. At once naligtas na po tayo, mga kaibigan, sumunod tayo sa gusto ng Panginoon. That you will be saved. Be faithful unto the end and you will have a crown of life. Ulit po, ito po si Aaron Silva, and you shall know the truth.